Pinaka-top of the line ni Infinix, ano ito na? Infinix Note 60 Ultra is fast, is bigger, better. Better? Ito na ba yung flagship ni Infinix? Kasi so far, wala nang Zero series. Tinapon na. Tinapon na ba ang pangalan na yun? From hero to zero. Guys, hindi na pa nagbibiro si Infinix ngayon. Mas pinalupit na. Mas pinatindi na ang mga cellphone nila. Box pa lang alam mong seryoso na. Ayun no, Infinix designed by Pininfarina. Para siyang Lamborghini no, na Italian brand na nagde-design ng mga kotse, gumagawa ng mga kotse. Mga luxury sports car designs. And Infinix has partnered with this pretty premium brand to give us this pretty premium phone. Ito yung kanyang preview. Yes, di ba? Mukha siyang sports car, may carbon fiber. O di ba? Mabilis. Well actually, mabilis talaga to. This thing is powered by Dimensity 8400 Ultimate processor. 2.1 million points at to benchmark. Parang isang phone alam ko ay hindi naka-ultimate. Parang mega lang or pro. Naka 7,000 mAh battery pa siya. Naka UFS 4.0 para sa storage. Napakabilis niyan. 100 watts fast charging. 50 watts wireless charging. May reverse charging pa. Pwede siyang gawing power bank. Well, syempre, 7,000 mAh. Nako, can charge another phone. Isa pa para siyang Wolverine. May self-healing. Yes guys, sa kanyang battery ay may self-healing technology. Every 200 cycles, nagre-regain siya ng 1% of battery health. Parang si Invincible pala to. Pero siguro, ang pinaka-na-impress ako sa kanya is yung kanyang camera. How can this be? Ito po yung comparison with the S26 Ultra. Guys, look at this. Side by side. Extreme low light comparison. Halos wala ng ilaw. Nagmukhang pangit si Samsung. Yes. Akala ko parang limited edition lang to na side phone. Sige, release na natin. Baka sakali may bumili. Mga ganun. Hindi. Guys, this is a flagship level phone na pwede mong bilhin ngayon na kayang tapatan sila Samsung at sila iPhone. Maganda pa yung box. Alamin natin kung okay ba. Let's find out. Ako si Vincent watching Unbox Diaries. Woohoo! So, ibig sabihin ba nito, galing pa to Italy? Kasi, designed by Pininfarina. Ito yung kanyang specs sa likod. Kaya pala malupit to. 200MP ultra resolution, 100 times zoom, may periscope camera pa siya, may global satellite calling and messaging pa. Just in case na wala kang signal, data can save you. To meron pa 3D Ice Core VC cooling. And look at this, unique chassis cam design. Ito na yung design by Pininfarina. Wow, ang laki ng box. Sobrang sosyal. May handle pa. Parang, wow. Next level na si Infinix. Parang merong something special inside. Yung pakiramdam, may parang $1 million something, no? Okay, buksan natin. Meron pa siyang lock dito. Tingnan mo. Meron pa sa kabila. Wow. Okay, let's check it out. Parang ano to kay Iron Man to Oh my God. May nabasag ata. Joke lang. Oh, what? Ito na. Guys, natin ba yan? What is this? So, ito pa yung itsura niya. Grabe, ang angas ng itsura. Parang concept design, guys. Ayan, ano to? Cup holder? Cup holder ba to? Wait, ano to? Mouse? Hindi. Ayaw gumalaw eh. Hindi kaya to Glory? Anong Glory? Hindi nyo mag-gets Hindi nyo mag-gets, guys. Okay lang yan. Meron pa siyang card dito. And look at this. Yung sa card niya, meron pa siyang parang car-like symbol. SIM ejector pin to. Ayan, This is a SIM ejector pin. Pati yung kanya SIM ejector pin ay special. Sa other side, andito yung ibang accessories niya. We are getting the small box. Ayan po, may design din by Pininfarina. Now, that is a case. Gusto nyo bilhin? 20K na sa akin. Kaysa naman bilhin nyo yung whole package. Mahal to. 20K lang. Hindi nyo naman kailangan ng phone. Kompleto rin yung papeles. May tempered glass pa. At may installer, may installer din siya ng tempered glass. May charger din tayo dito na black on theme. 100 watts fast charging. We are also getting the Type-C cable, color black din. So usually kasi color white ang kasama sa box. Again guys, 20K na lang. If you want the other ones, plus 2K per piece. Ayun. Message nyo lang ako sa Telegram. Ano din yung kanyang wireless charging pad. And that's pretty much it. Last but not least is yung phone. Here you go. Guys, napansin nyo ba hindi na nag-reboxing? Kasi matagal. Ibalik lahat to. At saka syempre, gusto ko natural lahat yung expression ko. Yung reaction. Wait lang, meron pa sa lalim? Hindi, wala na. Nakadikit lang yung sa lalim. Meron bang compart? Wala din. Mukha yun na laman guys. 1, 2, 3. Oh! Met na lang. Ay, hindi pala siya Glory. Para pala siya sa wireless charging pad. MagSafe pad. Ayan na siya. Yan. Tapos sa ilalim, dyan dadaan yung kable. Nang parang ganyan. So this whole thing is actually parang damit niya lang. So yung pala, wireless charging lang pala to. Astig. Tawag nga. So meaning, gumana! Ito na ata ang pinakabonggang wireless charging pad na nakita ko. Mukhang kotse. Kala ko mukhang mouse. Pwede ba siya nakatayong ganyan? Hindi, nakahiga lang guys. Okay, patakbuhin na to. Narinig niyo ba yun?
Farina, oh my... Huh? Vince, 4 minutes na. Hindi ko pa rin nakita yung phone. Ito na! Buksan na natin. Here we go. The moment you've all been waiting for. Guys, I may smudge. 1, 2, 3. Oh my God. Sheesh. You are looking at the future of smartphones. Goodbye, boring design. Goodbye, gaya-gaya lang kay iPhone at kay Samsung. Yes, Note 60 Pro, kamukha ni iPhone 17 Pro Max. Grabe naman. Pero but na lang naglabas sila ng something unique. Something mas high-end. Something na proud si Infinix na ipakita sa inyo. Tama niyo ba yan? Yes, just like the Note 60 Pro, meron pa siyang active matrix display na mas malaki, mas maraming dots siguro. Kasi guys, mas malaki tingnan nyo kanyang drawing compared dun sa Note 60 Pro lang. Wait lang, ano sa akin si Note 60 Pro? Kakadibig lang nito Bongga diba? Mukhang iPhone. Sobrang na-impress ako sa phone na to. Hindi dahil mukha siyang iPhone, but simply because grabe yung kanyang build quality, grabe yung design. Inisip ko, baka chuchu na siya before, but really, kapag hinawa mo siya, ang premium ng feels niya. Now, although it looks premium, feels premium, glass back pa nga Kaya lang, once you get a hold of the Ultra, nagbumukhang chipi pa ito. Although bagay pa rin naman siya sa Starbucks. Yes, punta Starbucks. Hello? Isang mocha frap nga. Diba? Bagay. Kaya lang ito kasi guys, pang batcha coffee na. Di nyo alam yun, no? Huh? Isa siyang luxury coffee brand. Nasa mga piling lugar lang yun. From Marrakech. Diba? Sound social. Marrakech. In fact, nilalagay lang itong mga coffee shop na to sa Singapore, sa airport nila. Sa atin, sa Greenbelt lang. Hindi mo siya makita kung saan-saan lang. Hindi katulad ni Starbucks. Yeah. It's very rare. Parang si Pininfarina. Hindi mainstream. Espesyal. Para lang sa'yo. Para lang sa seryosong katulad mo. At successful na katulad mo. Para may baka naman. Kagaya-gaya sa iba. iPhone, yun ako yan Now, at first glance, medyo kamukha. No? May camera plateau din siya sa likod. Kaya lang, parang unibody design na siya. Ano yung unibody na yan? Ibig sabihin, yung kanyang camera module at yung kanyang body ay parang iisa lang yung kanyang design. Parang hindi siya yung pinatong lang yung camera. No, it's actually one unibody. It's called the Uni-Chassis camera module. Making the camera module feel more integrated into the body, it doesn't look like a random camera bump. It is part of the whole design. Now, the moment na mahawakan mo siya, iba yung feel niya compared kay Note 60 Pro. This one feels a step 5 steps higher. Kasi nga, parang mas may heft siya, mas solid hawakan, mas cold to the touch, yung kanya likod. Tsaka guys, ito parang medyo hollow yung feel niya kapag nawakan mo. Tsaka mas makapal siya. Siguro mas marami siyang components inside. Tsaka ang bigat niya. This is a very heavy phone. Well, sa camera pa lang bigatin na. 200 MP, main sensor, 100 times periscope zoom. Although hindi masyado halatado yung kanya kasi nga guys, parang naka-unibody din yung sa likod niya compared kay Note 60 Pro. As you can see, hindi katulad ng Note 60 Pro na yung kanyang camera lenses ay separate from each other. Dito naman, talagang flat lang talaga siya. Tapos yung mga parang butas-butas lang. Ganun po yung dating niya. O pala, puro ako Pininfarina. Ano ba talaga yung Pininfarina na yan? Designed by Pininfarina nakalagay dito. Camera module. Well, this is it. Pag sinabing designed by Pininfarina, this is a Italian brand. It is a legendary Italian design house known for high-end automotive and industrial design. Meaning, itong brand na to ay may expertise sa paggawa ng mga kotse. Mga luxury na kotse. And Infinix asked for their help para i-design yung Note 60 Ultra. Pati na rin mga accessories, katulad ng kotse na wireless magpad. Yes. And same here. Kung mapasin mo, naka-carbon fiber design siya sa likod. Naka-matte metal frame pala siya. May premium grip and finish. Hindi siya mukhang typical na mid-range phone. It even has contoured edges. This means the phone is designed to feel smoother and more comfortable in the hand. Instead of blocky or too sharp, mas refined yung feel niya. Even the casing. Ganda ng case. Ano ba to? Check that out! Wow! Mas naging bongga pa ang itsura niya. I like that matte finish at the back. Actually, ayoko siyang gamitin without the case. Now with the case, mas pogi po siya. Mas streamlined na yung kanyang itsura. Kasi kanina parang kulang Ngayon, parang meron na siyang damit, may armor na siya. Alam mo yun, kapag nakahubad siya, parang nakasando na siya. Ngayon, parang nakabarong na. Mas social tingnan. Mas karespeto. Mas premium. Oh, wow. Look at that. Guys, meron pa siyang red light dito sa ilalim. Dito sa may camera part Kapag meron notification, china-charge mo, or pwede may customize yan. Guys, meron pa siyang maliit na red line dito. Kaya lang Beans, bakit parang simple masyado? This is a nice touch. Hindi masyado OA. Kasi kapag masyadong OA, guys, mukhang cheap siya no? Yes, meron din siyang active matrix display just like the Note 60 Pro. Only bigger, more dots. Ayan yung sumasayaw na lion. Pwede mo siya on and off dito sa harapan. Yan. Kung ayaw mo yan, nainis ka, tanggalin mo lang. Pero kung gusto mo ng more character sa phone mo, ayan. Pwede mo rin siya i-customize pangalan mo, pangalan ng crush mo, or yung mahal mo, or yung clouds. Ayan. Mas malaking clouds na siya ngayon. O hindi ako sila na. Hindi pa nag-drawing yan. Yung mga tao ko na. So sabihin,
Lahat kami dito basta. Yes, naka-UD Jack po tayo ngayon. Idol UD Jack. Now, aside from that, meron pa siyang JBL dito sa taas. Na same lang yung sound. Yes, same sila na JBL ni Note 60 Pro as per my ears. Very objective. Now, halos lahat same, no? Meron din siyang one tap button dito sa gilid na pwede mong i-assign sa kahit ano dito sa kanyang settings. Ayan, pwede maging flashlight yan. Hold mo lang yan. Pwede ring silent. Pwede rin siyang pang-open ng apps, pang-open ng camera. Pwede maging shutter ng camera mo. Meron din siyang heart rate monitoring dito sa gilid. Nope, hindi po yan camera control katulad ni iPhone. Hindi po siya button. Para po yan sa pang-test ng heart rate nyo. So kapag may heart attack ka, may heart attack ka. Kasi mararamdaman mo agad. Pero kung high blood ka, guys, check mo to. Yan, malalaman mo. By the way, guys, meron pala siyang 4 na colors. Ito po yung Torino Black, Monza Red, Amalfi Blue, Roma Silver. Social yung mapalan. Italian. The design is pretty impressive. Pero kasi, walang mas kugulat sa inyo kundi yung camera. Coming into this review, akala ko parang another limited edition lang to ni Infinix na naman. Partnership dito, Mobile Legends na ganyan. No. This one is truly an amazing device. Nilagyan talaga nila ng malupit na camera to. Wait, ito na yung specs. 200MP main sensor, 50MP periscope camera, 8MP ultra-wide angle lens, at 32MP selfie camera. Now, diretso na ako agad sa kanyang mga photos, okay? Low light agad. Ito, nagulat ako kung gaano katindi ang kanyang quality sa low light. Kinumpare ko agad kay S26 Ultra. Akala ko, okay, maganda yung kanyang low light. Pero syempre, mas malupit siya tingnan kapag side by side siya with a 100,000 peso smartphone. And as you can see, what? Totoo ba to? Is this true stone? Sharp na sharp pa rin si Infinix. No, seryoso po to. This is true image quality taken by the camera. This is the Note 60 Ultra beating the Samsung S26 Ultra in terms of low light. Kita mo yan, mas may contrast, mas may details, mas okay yung blacks, mas okay yung white balancing. Dito na kay Samsung, parang soft, bluish, noisy. But what about the iPhone? Guys, ito naman si iPhone. Ang laki din ng difference. The difference is also night and day. So what is happening here? Why is this phone from Infinix already beating the butt of these two massive companies? Ano ba talaga? Parang nagawa ito ni Infinix. Chinek ko rin yung kanilang settings dito, yung kanilang zoom. Up to, si Note 60 Pro ay up to 2 times digital zoom pa yan. Wala siyang periscope. Ito naman, umabot po siya ng up to 7 times optical zoom. Si Ultra. Tapos guys, this is one of the fastest and smoothest transition ng mga zoom. Ibig sabihin, gano'ng kabilis yung kanyang processor. Yung kanyang system. Oh, by the way, syempre, meron siyang 50 megapixel periscope camera. Yung kanyang zoom ay malupit din. Ito, compare ko kay iPhone 17 Pro Max. Yes, ito po yung camera namin. Okay? Extreme low light po to. Extreme lighting conditions. As you can see, malinis at malinaw ito kay Infinix. Paano nagawa ito ni Infinix? Anong sekreto niya? An all-new camera sensor? Actually, up to 3.5x siya na lossless optical zoom. Tapos, yung 7x niya ay lossless digital zoom na yan. Ito naman yung quality niya sa 100 times zoom. Now, guys, sinasabi ko sa inyo, huwag nyo talaga i-try ang 100 times zoom. Although kaya po niya, pwede na. Pero as much as possible, 30 times zoom po yung pinaka-okay sa kahit anong mga smartphone na kaya pa ng AI nila. Kasi dati, pinicturean mo, malabo, wala siyang AI, sakto lang. Ngayon, pinicturean mo, may AI upscaling pa, much better na, mas malinaw na. Yun nga lang, hindi pa rin siya DSLR level of zoom. Yun nga lang guys, for me sakto lang po yung mga daylight shots niya, mga outdoor shots niya. Yung color niya, I think hindi pa siya ganun ka-professional tingnan. Pero when it comes to sharpness, detail, when it comes to yung pop ng color, andyan siya. But if you're looking for something really professional, I feel na mas professional si Samsung at si iPhone at si Vivo, si Oppo. Yung mga flagship, yung mga ultra talaga nila na worth 100,000 pesos. Guys, ganun po kalupit tong phone na to. You're getting flagship-like cameras at less than half the price of those ultra phones. Ito pa na-impress ako. Yung kanyang video, up to 4K 60 frames per second. This is the quality. May HDR po siya. Meron siyang OIS and EIS. Ang tawag ay video steady. Ayan po. Kapag wala kang EIS, ito po yung tsura niya. Hindi po siya cropped. Pero for me, okay na yung walang EIS. Kasi mas malinaw, may konting uga lang, pero hindi siya super zoomed in. Meron din siya ultra steady dito, pero sobrang zoomed in na masyado. It's cropping even further. Pero guys, yung image quality, nakadepende na po sa inyo yan. Wow, guys, this is a much more improved selfie. What? Ito na yata yung pinakamagandang selfie ni Infinix ever. Look at that! Kuwang ko yung color ko. Guys, kung hindi ganyan yung selfie nyo, huwag na kayo mag-selfie. Nakakahiya kayo. Guys, tinutunan ko na kayo kung paano mag-selfie ngayon. Ito po ako sa lock screen. Nakapikit. Pagka swipe up, nakadilat na. Now you know. O, bagong tips yun. Pwede ring zipper. Anong sinabi mo? Ito. Picture naman yung zipper. Joke lang. Hindi ako nag-suggest yun.
Yung mga tao ko. Last mo na yun ah. Guys, sa performance wala masabi. This is one of the fastest phones I have ever reviewed. Like, bar none. Pumunta ko sa homepage Ito, binusa ko one by one. Nope, wala pong something sa Google Chrome niya. Ayan, mabilis. 1, 2, 3, 4. Itong test na to na ginagawa namin is ito yung uso ngayon na speed test. Hindi na tulad natin na may lumalabas na something. Diba? As you can see, medyo mabagal po yung kay Note 60 Pro. Ito naman kay Note 60 Ultra. The difference is double. Even parang triple yung feel. Sobrang smooth niya. Napakabilis magbukas ng pretty much any app on this phone. And of course, kung wala naman masyadong lag yun dun sa Mobile Legends, Call of Duty, Genshin Impact, guys, this is top tier gaming smartphone already. You don't need any other smartphone na mas mabilis pa dito. And by the way, meron pa siyang 120 FPS sa Mobile Legends, COD M, PUBG, Free Fire, at HOK. Naglalaro pa ba nun? Grabe na kayo. From Kings to Legends na tayo ulit. Yes, 2.1 million points ito to benchmark. Guys, I'm afraid this year, parang there's no point in going further up. Kung 2 million up na guys wala na kasi mga phone na kayang mag-benchmark ng mga games ito. Parang sagad na talaga. Feeling ko mga 20,000 plus pa rin na cellphone, kaya na talaga magsagad ng mga games at 120 FPS. Kaya kung bibili mo kayo ng 40,000, 50,000 pesos na smartphone, make sure na sobrang lupit na kanyang camera. Doon lang talaga siya magiging sulit. Now, yung kanyang display ay very similar lang po siya kay Note 60 Pro. Don't buy this phone dahil lang sa display. Hindi sana mag-Note 60 Pro ka na lang. Same yung kanyang specs, 1.5K resolution, 144Hz AMOLED display, 4,500 nits. Impressive brand. Corning Gorilla Glass 7i and HDR support. Yes, ito ay isang malupit na smartphone. Pero kasi hindi siya katulad ni F8 Ultra ni Poco na nagpo-focus sa performance. This one actually can do really well sa kanyang camera. So meaning kung naghahanap ka talaga ng flagship dyan na smartphone na hindi ganun kamahal, I think this is the one for you. Magkano lang ba to? The official price is... Ang presyo ni Infinix Note 60 Ultra, 12,512! 32,999 pesos. Nice. So, bibili ka ba? Or bayaran mo muna yung kuryente mo? Bayaran mo na kuryente mo para ma-charge mo siya. Kasi mabilis yung charging. At malaki yung kanyang battery. Siyempre, mas importante yun. Kahit gano'ng kabilis yung phone, kapag wala ka namang power, hindi mo rin siya magagamit. But if you're really ready, may pera ka. No doubt, this is a great buy. Not only a great buy, but a smart buy. At kung hindi ka sabay sa uso, para din maging social climber, gusto mo talaga meron kang exclusivity, I think this is the one for you. And if you think this video is the one for you and my channel, alam mo na gawin. Subscribe ka lang, hit the bell icon so that you don't miss any of my great content. I'll see you and you're watching Unbox Diaries. Ooh.